Kahapon, humanay ang bestie sa pulutong at nag-marksmanship training din. Ay! Ay! Bestie! Bestie! Teka lang! Gera! Mabigat siya, mami. Medyo mabigat po talaga, ma'am. Tapos habang nagpa-firing, pwede kong mag-sound trip, sir? Opo. Ano? Sarap ng balat! Ayusin nyo nga! Request permission to eat chicken! Ayusin nyo! Ah! I'm going to eat chicken now! Attention, di ba? Ah! Attention nyo! Bilisan, bilisan! Go! Follow! Grace of the men! Harap sa labas! Harap! Bala-balangay! Balangay! Pulo-pulutong! Unang-pulutong! Sunod-sunurang tudling! Mula sa kaliwa! Pasulong! Scan! Kailang besties? Hindi pa ako tapos kumain. Umalis na. Alis na rin ba tayo? Hindi, wag. Kailangan natin ng kasagutan sa ating mga tanong dahil wala pa masyado tayong alam dahil day 305 pa lang ng ating hashtag train like an army goes dito sa hashtag main goes. Alam nyo, in-expect ko na yung nakakatakot talaga yun, di ba? Kasi nga, yung sa military, dapat bawat detalye alam natin, di ba? Ang hindi ko niya-expect, itong pagkain na to, ano to, nakakatakot, di ba? So, dapat taruin ko si Sir Olave sa na-experience natin. Asa ba si Sir Olave? Sir Olave. Sir Olave. Sir Olave. Sir Olave, marami po kaming katanungan. Okay, Sir, ganun po ba talaga ang tamang pagkain ng mga nagtitrain po dito? okay. Ang tawag sa pagkain nila is square meal. Napansin nyo, sumisigaw sila, di ba? Opo. Kaya namin sila sinisigawan is to train stability under pressure. Kahit merong pressure sa ginagawa mo, nagagawa mo pa rin siya in order. Sir, yung pagkakain po ba, may oras po ba yan? Usually, ang mess ng isang kadete, ng isang PO, naglalast siya 15 to 30 minutes. Kasi in between, meron pa siyang meron pa siyang publication of orders. Tsaka di angat po siya, di ba? Pagkuha, angat. Tas, Hindi ka Pa-square. gagalaw. Tapos, square meal. pagkasubo mo, baba, saka ka lang mag-chuchu. At least naliwanagan tayo, di ba? Naliwanagan tayo. Ngayon, gets na gets ko na. Maraming salamat po, sir, sa pag-enlighten po sa amin. The proper way of eating. Dito, Square sa meal. camp. Yes. No problem. Pero meron na kayong sunod na activity, ang alam ko. Parang sa ano ka ngayon, sa weapons training. Ay, talaga po. Well, wala tayong magagawa. Naintindihan naman natin, lahat ng ginagawa nila dito may reason. May reason. So, sir, Okay. thank you po. Proceed na tayo sa ano, Opo. firing range. Sir Algarin! Sir
Renario. Hello, sir! Hi, sir. Renario! Sir Agarin! Ang aralin po natin today ay crew-served weapon. Bago po ang lahat, ano po ba muna ang crew-served weapon? Sa cruiser weapon, ma'am, may dalawa tayong klase, ma'am. M60 machine gun natin, and then itong P3 squad automatic. Bakit po siya tinawag na crew-served? Tinawag siya na cruiser, bakit po dahil siya po ay ginawag siya pang rapid po, ma'am. Ibig sabihin, sumusuport siya, ma'am, sa mga small arm, ma'am, na mga katulad, ma'am, na mga M16, saka M14, ma'am. Siya, ma'am, yung super ma'am, ng volume fire. So tuloy-tuloy po ito. Yes, ma'am. Hindi mabilisang bratatatatat. Ito, pang-operational lang po ito, sir and ma'am. Pang-operational purpose lang siya. Ang humawak po ba nito yung Mirango po? Or kahit sino po pwede po humawak? Ang naghawak naman dito, dapat, di naman po yan, ma'am, sa laki ng tao. Dapat, sa baba pa lang dito sa atin, sa school, alam na po dapat niyang Open. i-open or ano niya na yung baril natin. So ngayon po, sir, bilang nagtitrain din po kami, ibig sabihin po ba tuturuan nyo rin kami? Yes. kung paano Yes, sumama? ma'am. Yes, sir. Sir. Bago po naman, ma'am and sir, makapag-proceed tayo, tuturuan muna kayo ng kung ano yung hawak ng aking kasama si Sir Renario, yung sa sighting niya. Ayan, paturo na tayo kay Sir Renario kung ano yung mga dapat natin malaman. Yes. Matutunan. So bago tayo ito magsimula, ma'am, no, sa atin kasi may tinatawag namin na marksmanship. Ay! Tapos na kami doon. Tapos Okay. tayo doon, mga Okay na. besties. So sa position, okay na rin, ma'am. Opo. So dito naman tayo sa paghawak, ma'am, sa pagsipat natin, yung sa rear sight at front sight, yung dalawa, yung proper relationship ng dalawa. Kasi parang labyrinth, ma'am, kung hindi mo masipat, walang forever to, ma'am. Ay, So, dapat ang- So iba po ang pagsipat dito kumpara sa marksmanship. Marksmanship. Or pareho lang eh, hindi yung Parehas nakikita lang, natin eh. Yung tatlo. So dito yung sisipatin mo sa ating rear sight. Ito naman yung sample dito. Ito naman yung front sight natin, ma'am, dito sa dalawa. So dapat, yun yung nakikita natin, ma'am. Pag nakita mo na itong dalawa, ma'am, focus na lang kayo only in the front sight dito. Itong sa dulo. Only in Nakakatulong the pa front naman. sight. Okay, ma'am. Ganito po, mga sir. Tuturuan po namin kayo kung paano maglagay ng bala or mag-load na tinatawag dito sa ating P3. So, mayroon tayong dalawang ma'am, gunner and then assistant gunner. Ang purpose na lang po, ma'am, siya yung Kamada. mag-load and then siya mag-arrange ng bala natin. Then ang gawin lang po ng gunner, ma'am, focus sa target. Okay, ma'am, ganito po. Okay, ito po, ma'am, tinatawag natin sa bat. Ito yung bolt. Naka-close bolt pa siya, ma'am. Then yung ammo bearer, dapat na lang po yung bala, ma'am. Ang hawak po natin, wag dito sa ibabaw, dito lang kasi po mainit. Then ito po, fix. Then yung ammo bearer po, sa bala mag-load. Niloload nyo po, itapat nyo lang dyan sa may bolt. Wala pa, ma'am. Okay, ganun, ma'am. Okay, ibig sabihin, ma'am, ready to fire na siya. Pag once na nawak na dito sa trigger, finger out muna tayo, ma'am. Hawak dito. Silipin ang target po. Then, dahan-dahan. Yung tinatawag natin na firing. Kung mapapansin nyo, isang press ko lang. Nasa 10, ma'am, yung lumalabas. Okay, mayroon tayo, ma'am, na tinatawag na assistant gunner at saka yung gunner natin, ma'am, kung sino po putok po. Ako, sino muna? Pumuntok. Ako putok? Sige. Meron na nga eh. Wala ba? Iba yun. Okay, sir, ang ano natin, ikakasal nyo po dito. Ang bilis naman. Yan po, ma'am, ang purpose doon, kung katulad kay sir kanina at sa'yo po, ma'am, long press yung sa'yo, ma'am, long press. Ibig sabihin, ma'am, kung yung 200 na link natin, di mo tinanggal, ma'am, yung daliri nyo. Ubus yun, ma'am, sa wala pang 1 minuto. Grabe, ang Wala bilis. pang 1 minute, maubos nyo, ma'am, yung 200. Wow. Kaya, ma'am, sa bundok or sa training, ang ginagawa namin, Unti-unti. unti-unti lang. Okay, ma'am, kung napansin nyo, ma'am, yung ano natin sa pag-handling ng K3, dahil sa baguhan tayo, na dapat sa training pa lang, maturuan natin ng maganda. Para in case na nasa bundok tayo, kahit sinong sundalo pwedeng gumawak ng at alam na paano gamitin. Salamat, Sir Wala po. Argarin at Sir Renario sa Renario. pagpa-experience Thank po you, Sir sa amin. Alvarez.
Sir, ma'am, welcome sa RTS School. Yes, sir. Magandang gabi po, Sir Conde. I'm Technical Sergeant Rex Conde, 827795, Ordnance Service, Philippine Army, AOD Specialist. Ituro ko sa inyo ngayon yung Improvised Explosive Device and Booby Traps. Magkaroon tayo ng konting knowledge para malaman nyo kung ano yung ginagamit ng mga teroristang grupo. Meron po tayo lahat, Sir? Yan lahat, sir, ay gumagamit ng Improvised Explosive Device kasi nga mga terorista sila. Terorista. Okay. So, Yes, kung sir. makikita nyo, sir, ma'am, sa ating demo board, ito yung mga bala and explosive. So, hindi lang din yan, ma'am. Ang improvised explosive device kasi, ma'am, is mabibili din yan sa mga hardware. Wow. Totoo po ba? Yes, ma'am. Kasi makakabili ka dyan ng mga gas, yung mga pintura, Kahit yung simple mga lang. ganon. kahit simple lang, ma'am. Oo. Yung mga ammonium nitrate. Magsimula tayo sa ma'am. Ito, ma'am, yung rifle grenade, ma'am. Ginagamit natin yan, ma'am, doon sa M16. Pag nag-misfire yan, kukunin ng kalaban, gagawin niya lang isang sangkap para makabuo sila ng IED. Sa right side mo, yung cartridge 60mm high explosive, ma'am. Yan, ma'am, yung signature na IED ng Abu Sayyaf. So, Ay, ito nakikita po. nyo, cellphone lang, ma'am, yung triggering device niya. Grabe, cellphone. Riring po pag nag-ring. Pag nag-ring, puputok na yan, ma'am. Casualty na tayo, ma'am. So, kagaya niyan, ma'am, nasa may paa nyo. Yan, ma'am, improvised explosive device na ginagamit ng NPA. So, ano yan, ma'am? PVC pipe lang yan, ma'am. PVC? Pipe. Yes. Oo nga, no? Lalagyan lang nila, ma'am, yan ng black powder, ma'am. Yung ginagamit sa mga kwitis. So, yun na yung papasabugin niya. Yun na Yan yung Hello? magiging tatama sa ating mga sibilyan. Ang IED kasi is design yan para sa terrorist attack. Kung baga hindi nakakabili ng yung as is. Hindi, ma'am. Ang Hindi kailang- symbol. Kaya nga, ma'am, improvised explosive device. Punta tayo, ma'am, sa mga switch na ginagamit nila, ma'am. Mayroon tayong pressure type na sinasabi. Yung mapakan natin yung isang IED na nakasimbol na nila, pwede siyang pumutok. Patibong, ma'am. Ah, Yung iba, ma'am, ang ginagamit nila, sinulid lang. sinulid. Doon sa garden nyo, tinaniman ng IED, may garden ka, tingin-tingin ka ng bulaklak, pag nasagi mo, hindi na umilaw. Kung sakali pong magkaroon ng terrorist attack dito sa Pilipinas, handa po ba ang militar sa pag-responde? 100% po handa po yung Armed Forces of the Philippines natin, pati na yung PNP. Kasi may mga unit po tayo ng EOD, yung sinasabi na Explosive Ordnance Battalion. So lahat ng unit, pati Coast Guard, mayroon din. Pero sir, yung mga nahanap po natin ng mga dating gera pa, buhay pa po ba yung mga... Active pa ba? Yung active mga pa po ba yun? tinatawag yan, ma'am, na OXO, yung Unexplode Ordnance, yung sinabi mga bala, ma'am, na hindi sumabog. So pag nahukay ng kalaban yan, kasi ang explosive, ma'am, is walang expiration. Ay! So pag nahukay, yung mga World War II na bomb natin, nahukay nila, nakuha nila yung sinasabing explosive doon sa loob, pwede nilang gamitin yun, ma'am, na pasabugin pa muli. Dapat maging aware tayo palagi, ma'am, sa ating paligid. Dapat lahat ng mga bagay na hahawakan natin, lahat ng mga regalo or anumang bagay sa paligid natin is aware tayo kasi ang terorista is hindi natin alam kung kailan Atake. aatake. Nakakatakot yun. Correct. Meron po ba kayong active na... Ito, ma'am, ipakita ko sa inyo, ma'am, Ay, dito? Ay, meron, sir. magpaputok tayo, ma'am. Para makita nyo, ma'am, kung paano natin. Halimbawa, ma'am, yung box na yun yung IED, para ma-frame natin na mas malaki yung casualty, para hindi maraming madamay. So, ang ginagawa ng EOD train is dinidistrap yan, para hindi na makadamage ang ibang property. Sample tayo, ma'am. Magkasama. Pupunta po tayo doon, sir. Fire and all! Fire and all! Girl, check. I-check mo kung gumagana. Dali na. Hindi ko mukha, hindi na natin nire-recover. So, may problema doon is yung mga natin kasi... Strong! Yan, ma'am. Sir, Niloloko tayo ni sir. Hindi na relax siya lang, sasabog, hindi. ma'am. Style ni sir yun. Style ni Oo, kinakausap pa kami na kapag ganyan, kapag hindi pumutok, hindi na natin i-recover. Boom! Prank ba to? Yun lang, ma'am. And magandang gabi. Sana may natutunan kayo. Yes! Maraming salamat po, Sir Thank you po, Conde. Sir Conde. Yung aware na ako na hindi puputok. Talaga? Tara na. Sir ma'am, good evening. Good evening po. Sergeant Tagumpay, your instructor this evening ng 5 senses ma'am. Ano po itong 5 Bago po natin simulan. So ma'am, ang 5 senses, part siya ng warfighting. So ang pinaka main purpose talaga ng 5 senses ma'am is bilang isang sundalo, minsan pag pumupunta tayo sa mga ibang lugar, minsan ang iniisip na natin is puro comfort.
hindi natin iniisip yung safety natin. So minsan, sample, pumunta tayo sa bahay ng barkada natin, tambay-tambay. Minsan nagkakaroon ng mga senaryo, hindi natin inaasahan. Lindol o kung ano pa man, dapat ang iniisip agad natin is yung safety natin. So dapat pag pumunta tayo sa isang lugar, ang iniisip natin yung kung saan tayo i-exit in case na may mangyaring mga sakuna. So yun yung purpose niya. So ma'am, bali yung five senses natin, yung katulad sinabi, pang-amoy, pan-dinig, panlasa, panamdam, then paningin. Mamaya ma'am, sa demo natin, sa practical natin, tatanggalin natin yung isang senses natin, yung paningin. So dapat meron tayong kanya-kanyang pampering sa mata. So isa-simulate natin siya ma'am na nasa kung tayo sa isang lugar na biglang lumindol, nag-blackout. So kung paano tayo i-exit. So, Mata po kasi talaga yung pinaka-basic na. yes, sir ma'am. So may kasama ko dyan magde-demo. Verify na lang natin ma'am sir. Ayun na sila. Ito na yung mga kasama ni sir. Okay sir ma'am, mamaya kung sino man yung matatas na leading o point man, so ang isang kamay niya is nandito sa harap, so yung isa yung pwede niyang panggalaw. Purpose naman ito ma'am, para kung sakaling sa madilim nga, hindi tayo bumangga kung saan. Okay, pwede rin mamaya ma'am, pag nalilito ka na po, pwede kang umupo, kapain yung nasa ground. Then pag okay na ulit, po pwede tumayo. So po pwede nyo gamitin reference, yung mga puno ma'am na yan, tunog ng sasakyan kasi nandyan na yan. So magagamit natin yung sense of hearing natin mamaya. So lahat ng senses gamitin natin mamaya para ma-hit yung target. Then yung kasunod, dapat laging nakahawak dito sa belt para hindi maputol. Then dapat walang maingay. Sir, ano po talagang objective Oo. nito? Like, nabanggit niyo po kanina yung target. Meron po ba tayong like moving? Meron po bang palayok na hahanapin? Hindi ma'am, bali fixed target tayo ma'am. Isa pa ng target natin. Mari bibigyan kayo golf range, post natin, yan, TP barracks. So yun ang mga target natin mamaya. So ang gagawin ma'am, pag naibigay sa point man ng target, si point man harap sa likod, ibubulong niya kay kung saan yung target. Para pag may makakakita nito na outside. Kapain yung mukha mama, kay baka kung saan mapunta ang kamay. May pass the message po. Sasabihin ko rin target. Oo, mama, ganda sa dulo. Sa bar. Okay, sir, ma'am. May tatlong base. Pag nakarating na sa last man yung Chika. target, po pwedeng tumapik hanggang makarating sa point man. Pag nakarating dito yung Okay na. top niya, ibig sabihin, nakarating na sa dulo yung Okay, pinas message. the word. Okay po, sir. Go. Ayun na, malapit na sila sa target. Sir, sana magtagumpay sila. Sir, tagumpay. Sigurado yan, sir. Ayun na, malapit na. Wala, Yan, lumayo sir. na sila. Nakita nila yung kwan, pa nila yung puno. So, po pwede nilang ginawa nilang reference yan. Ayun na. So, pag na-hit nila yung target, ma'am, tatanungin namin yan ng 3 times. O, sure na ba kayo sa target ninyo? Yes ng yes. Patanggal namin yung piring. Pag mali, ulit. Pag nakuha. Ayan. So, katulad niyan, pag mamaya, pag ano, sir ma'am, yan, tinatanong na namin yan kung sure na sila sa target. So, pag nagsabi sila sure, tatanggal namin yung piring. Okay, sir ma'am, sinong magli-leading sa atin, sir ma'am? Ikaw na, si Sige Mina. po, Delikado, sige po. ah. So, ang target niyo is yung 50. Easy. Yan. Kung ready na, piring. Sana mapagtagumpayan natin to mga besties para hindi ma-disappoint sa atin si Sir Tagumpay. Para tagumpay. So, ready na, sir ma'am? Ready, sir? Yes, So, sir! disorient ka muna kayo. Hawakan kita, ma'am. Okay mo. Ay, may ganito pala. Akala. Malamang. Hala, nalito na ako. Dada lang, mami. Ay, hindi na paikita ni sir! Okay, go. Basta sige ko nandito sa kanila. Oo nga eh. Feeling ko dito. Sarap ulit Santo tayo. ako, bestie. Hoy, Basta parang wala dyan. kaliwa. Ano? Atras ulit. Ay, di. Bye-bye natin. Mahirap pala ng mga besties. Talagang i-disorient pala talaga tayo. So, Hala, may tricycle din sa kanan. hala nga, no? Parang dito. Kanan tayo. Sana. Sir Tagumpay, mukhang hindi tagumpay.
Sir Tagumpay? Ano yan? Oh my God, ito na! Sure? Okay, sir ma'am, sure na kayo sa target ninyo. Sure na ba? Sure na, sir! Sure na, sir. Okay, kung sure na, pwede nang tanggalin ang piring. Okay, sir ma'am. Okay yun lang, sir ma'am. Maraming salamat. Thank you po, sir. Sir Maraming salamat po, Tagumpay. Sir Tagumpay. Thank you po. Okay, pabalik naman doon. Sir, kasali na kayo. Anong naramdaman natin, Bes? Ano naramdaman nyo sa challenge na ito? Nahilo, parang, Nahilo. yun nga, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hirap siyang i-sense. Hindi ko alam kung gaano nakalayo yung narating Oo natin. nga. Mahirap kasi open field to. So parang wala tayong mga basehan, walang mga markers. Tsaka sabi sa tago pa yung puno, eh ang problema hindi tayo masyadong familiar. Familiar sa... Akala natin una madali, pero Oo. at least alam na rin natin yung gagawin kung sakaling mamalagay tayo sa ganung sitwasyon, wala tayong makita and kailangan natin i-navigate yung way natin papunta sa exit. Nakatulong to mga besties. Yes. Totoo. Nakahiyo. Nahilo pa rin ako. talaga kami. Grabe. Mga besties, ang dami na nating na-accomplish. Wow. Nagawa sa ating mga subjects. And we are down to our last 2 days of training. Wow, mga besties, konting-konti na lang. Nandito na tayo, wala nang atrasan to. Tsaka hello, wala sa lahi ng mga pretty chubby chinita ang week. Actually, besties, Oh, bakit? I'm thinking of quitting. Bestie, wag yung bayad yung washing machine. Wag! Ano ka ba? Aray! Kailangan ko ng ano to, pain relief patch. O, i-ready mo na yan. I-ready na natin yung mga patch natin at i-ready din natin para bukas ang ating mga utak at katawan. Dahil martial arts naman and combat driving ang susubukan. Grabe, martial art. Alam ba yun? Ay, kaya see you again tomorrow dito sa #Mingos! Paano ulit yung martial arts? Mahaba at marami pa tayong challenges sa susubukang lampasan. Kaya walang iwanan please. See you again tomorrow dito lang sa #Mingos. Teka lang. Uy, and then lock, ma'am. Elbow lock. Mas Take down ko, ma'am. pa rin.